Yan, ito may dinalang Epson L5290 Wi-Fi. Tapos ito po yung yung error nung printer E11, tapos yan nakalagay impad. Ayan. I-reset natin to pagka ganito yung lumabas. Parang pala to? Parang 5190 din. Yan. Same lang sila ng procedure paano i-reset. Kaya ang unang yung gagawin, titingnan nyo sa printers and scanner doon sa driver kung ano yung error. Ang gagawin nyo, yung printing preferences, maintenance, ayan, status. Ayan. Pag yan ang lumabas, service required, ayan, basahin nyo na lang. Reset yan, gagamit tayo ng resetter tools. Kaya kailangan may resetter kayo. Tapos kung may pending, kasi siyempre bago mag-error yan, nagpa-print kayo tapos may pending, kaya ang gagawin nyo, i-check nyo muna dito sa driver nya, dito sa CWAT printing. Yan, yung mga piniprint na hindi natapos, alisin nyo muna dito, remove or delete. Ayan, tapos kailangan naka-install yung printer nyo para mayroon po kayong maintenance. Nalalaman pag hindi naka-install yung printer, wala tayong maintenance. Ito, kaya ayun, mag-install kayo. Saan po nakakakuha ng driver? Mag-download lang po sa Google, tapos i-type yung model, yun, tapos install nyo. Ngayon, okay na, maliwanag na, bago mag-reset, alisin yung pending, mag-install ng driver. Tapos ito, ayan, yung resetter natin. Ito yung niraran, hindi ito, narar, backup yan, tapos ito ang iraran natin, yan. Pag-click nyo yan, ito nilalabas, ayan. Tapos yun, select model 5290. Tapos yan 5290. Judge impad yung i-reset. Yan lang yung ginagamit dito. Pwede niyo i-check kung ilan na yung status. Ayan 100%. Yan gagawin natin, i-check nyo yan para ma-initialize natin. Yan dito nakakatalo. Minsan pagka pinipindot nila yung initialize, naghahang yung resetter, minsan naman not responding, minsan naman communication error. Yun yung dahilan, kaya kailangan bago mag-reset, mag-install ng driver at alisin yung mga pending, mga piniprint na hindi natapos. Ayan, initialize na natin, tingnan natin kung not responding or mag-error ng communication error. Tingnan nyo, wala, ibig sabihin dire-diretso. Turn off printer. Turn off natin yung printer para ma-detect na na-reset na. Yan, pag on natin, kung makikita nyo, mawawala na dyan yung error. Ayan, diretso muna natin. Ayan, yun, ganun lang mag-reset. 5290, 5190. Ayan, same lang ng procedure kung paano i-reset. Basta mayroon kayong resetter. Magkaiba lang sila ng resetter kasi kung 5190, kailangan 5190 din. Kung 5290, 5290 din. Pero yung video, yung paano mag-reset, same lang ng gagawin, same lang ng procedure. Kaya yun, sana nakatulong. Huwag pong kalimutan i-like, i-share yung ating video. Maraming salamat.